budget ng bansa para sa 2025. Pero nananatili pa rin itong kontrobersyal, lalo pat bilyong-bilyong pisong halaga ng mga proyekto ang isiningit ng Kongreso dito na nakaapekto sa budget ng ilang mahahalagang departamento gaya ng education, health at social welfare. Sa panayam ng programang On Point kay dating Senate President Franklin Drilon, sinabi niyang aabot sa higit 731 billion pesos ang halaga ng congressional insertions o pork barrel sa 2024 at 2025 national budget. It's the biggest pork barrel that I see now. It is not necessarily bad because there are certain needs really for which can be neglected in the course of the submission of the budget. But then it has been abused, and the insertions or amendments are not necessarily related to the economic program of government. Lalo pat paparating na ang election season, aning Drilon, hindi maiiwasang magamit ang pork barrel sa kampanya. Kaya naman para maiwasan ito, anang dating senador, gawing for later release ang mga proyektong isiningit ng mga mambabatas. This is not new. This is a practice done. In the past, it was done to harass and to prejudice opposition members like me. There is every reason, therefore, to mark them as for late release items. So hindi pa sapat itong Omnibus Election Code, sir, yung 45 days. It's not enough. Well, I can bet you they will antedate all the releases to before the 45-day ban. Paliwanag ni Drilon, hindi naman daw lahat ng pork barrel ay masama. Ang problema, naaabuso ito lalo na kung hindi ito nakaangkla sa programa ng pamahalaan. Nagiging source din daw ito kung minsan ng korupsyon. There are collusions between those who provide for this funding for this project. There are problems of the contractors colluding with each other so that you don't get the best price. It's like a web of corruption na nakikita natin in the implementation of the pork barrel. In the implementation, yes, I would concur with your description. There is a web of corruption. Kaya naman ang hamon niya sa Budget Department maging transparent sa pamamagitan ng paglalabas ng listahan ng lahat ng proyektong isiningit ng Kongreso sa 2025 budget. Sa ganito raw ay makikita at mababantayan ng publiko ang mga proyektong ginagastusan ng pondo ng bayan, kagaya halimbawa ng AKAP o ayuda sa mga Kapos ang Kita program. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, problematic ang paraan ng pamamahagi ng mga ayuda dahil hindi ito sistematiko at nagagamit sa politika. Isa si Magalong sa nasa 200 mga retiradong general at mga opisyal ng military at pulisya na pumirma sa isang open letter sa Pangulo na nagpapahayag ng kanilang concerns sa mga pagbabagong ginawa ng Kongreso sa 2025 budget. Lawmakers indiscriminately giving out AKAP funds, IX funds, itong mga ayuda na gusto pa nilang palabasin na akala mo sarili nilang pera yung kanilang ibinibigay. Nakita namin yan eh. Assuming na merong talagang legitimate na indigence yung nabigyan nila, the mere fact that they're not sharing their data with us, then there's a big possibility that the local government, kung may matanggap man kaming AKAP o AX, mabibigyan namin yung the same people who were listed were included in their listing. Kasama sa isiningit na pondo ang nasa 26 billion pesos para sa AKAP. Sa veto message ng Pangulo sa 2025 budget, ginawang conditional ang implementasyon nito. Inutusan niya ang Social Welfare at Labor Departments kasama ang National Economic and Development Authority na gumawa ng panuntunan sa pamamahagi nito.